Heto, nakakabilib, FPRRD pinagtanggol ni Kong Akop, mga tanim ebidensya ni Trillanes, nabulabog na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. Syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ano? At pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang hindi talaga mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan matapos ang mga ginawang revelasyon ng former senador na si Antonio Trillanes. Nako. Iyan pa, isa pa ako dyan. Inis na inis ako dyan sa taong yan. Kala mo siya yung kabuti, biglang na lang sumusulpot. Halata talaga na talagang parang nagmamanman siya dyan. Si Bossing. Boss Trill! Ano ka ba naman? Nainis ako sa iyo dyan eh. Kasi masyado kang epal moves. You know that? Sabihin sa pagdinig na ang mga ebidensya na kanyang nakalap ay ibinigay lamang daw sa kanya at ang mga akusasyon sa mga Duterte ay hindi di umano mismo galing sa kanya. Kaya ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila kapatid daw umano ni Trillanes si Marites na siyang mahilig gumawa ng kasinungalingan dahil nanay ni Tanggol yun ha? Sa ngayon at sa katagalan na ng panahon ay puro build up lang ang kaya ng dating senador at huli pa mismo sa kanyang bibig na imbis na sa korte niya ito kasuhan ay mismong sa DOJ lang pala niya ito'y pinasa. Kung talagang totoo ang lahat ng sinabi ng dating senador ay dapat di umanong kasuhan niya ito sa Supreme Court, huwag daw sa DOJ. Ang talagang intensyon lang ng dating senador ay para lang masiraan ang pamilyang Duterte. Kaya tanong pa ng marami sa ating mga kababayan, magkano ba ang binayad sa dating senador dahil kitang-kita mo naman talaga lahat ng ginagawa niya, simulat-simulat sa pool. Nung nanunungkulan pa si PRRD, no? Senador pa siya noon. Pinagkakabalahan na ni Boss Trill yan si FPRRD. Diba? Ganyan katyaga si Boss Trill namin. Diba? Ganyan siya katyaga. No? Hanggang ngayon, kita nyo nangyari kay Boss Trill. O, di ba? Natalo sa senador. Hindi nanalo. O, yan ang magandang epektong nangyayari kay Boss Trill sa kakateriya niya sa mga Duterte. Kasi alam mo ha, pag nanalo na naman kasing senador yan si Boss Trill ko, sigurado, 6 na taon na naman puro Duterte laman ng bunganga. O, kaya tuloy ang mga tao, syempre, Boss Trill, ikaw kasi hindi tuloy sila nasisiyahan sa performance na ginagawa mo sa Senado, kaya ka natalo. O, ngayon tatakbo ka na naman ng pagka-mayor. Eh kapag natalo ka sa pagiging mayor, ay nako. Eh may ibig sabihin na nun. Baka kahit tumakbo ka ng konsehal, matalo ka pa din. Kaya kung ako sa'yo, kung sa Caloocan ka nakatira, is pumasok ka na lang ng barangay Tanod, nakatulong ka pa sa inyong barangay. Ito ay dinaig pa ang korte. Matapos ang pang-uudyok at pangbabastos si Trillanes sa mga Duterte ay hindi nakapagpigil ang Antipolo 2nd District Representative na si Congressman Romeo Acop at tila harapang ipinahiya mismo at binara sa harap ng pagdinig ang kasinungalingan ni Trillanes na tila bagang hinusgahan na ito ang mga Duterte at nagastang ala korte pa ang dating senador. Pero bago ang lahat, nagpunta lang naman si Trillanes niya para maghanap ng away. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pagdinig ng Quad Committee sa di umano'y AGK ng kampanya laban kontra sa pinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte na kung saan bigla na lamang nagpakita si Antonio Trillanes bilang resource person na kilala. Hindi naman bigla yun, Pinas News Insider. Pinaggugugoyo lang tayo ni Boss Trill. Malamang ko nakamanman naman yan niya araw-araw eh. Basta Duterte ang usapan, yung tenga niyan humahaba. Nakaabang na ng nakaabang yan.
kritiko noon pa man ng pamilyang Duterte. At matapos tila pilit paratangan ito at tawagin ng hindi maganda ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Pulong na di umano'y inuugnay niya sa ipinagbabawal na gamot at sa tila pang-uudyok at pangbabastos ni Trillanes sa mga Duterte, hindi nakapagpigil ang Antipolo 2nd District Representative na si Congressman Romeo Acop na harapang binara at pinagsabihan si Trillanes na huwag kang mag-arte dito ng ganyan, na tila pinagtanggol ni Kong Acop si dating Pangulong Duterte. Oh, yun oh. Very good, Kong Acop. Isang palakpak, no? Alam naman natin na yan ay umiihi pa lang naman dyan. Diba? Alam naman natin yan. Ewan ko ba kung bakit sagad sa galit sa mga Duterte yan si Boss Trill ko. Boss Trill, tanungin kita, bakit sagad ka pa sa galit? Diba? Sa mga Duterte. Ano bang nagawa nila sa'yo? Meron ba? Sila ba yung dahilan kung bakit nagwala ka dun sa Oakwood? Bilib na sana ako sa tapang nito sa Oakwood. Kaso nga lang, nung niratrat, suko. Tapang na sana eh. Boom, 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 boom. Surrender! Oh. Ito, sa mga Duterte, dito sumusurrender. Ano kaya kung magbakasyon to sa Davao, isang bagsak lang, no? Dapat to sa Davao, mga persona non grata. Sa tila pang babastos ni Antonio Trillanes, kaya't hindi rin kaya yung Caloocan, boss, wag mo lang dumihan. Ayos na lang yung mga naglilingkod doon sa Caloocan. Eh, paano ba pag nanalo sa Caloocan to? Baka puro Duterte pa rin, mayor na siya, puro Duterte pa rin laman ng bunganga niya. O, bakit madumi itong Caloocan? Bakit nagkaganito to? Ano nangyari dito? Sino may gawa nito? Si mga Duterte? Baka mamaya, ganun ha? Yung maiiwan ng mayor ng LGU, halimbawa, nanalo si Trillanes. Tapos may naiwang problema dun sa Caloocan. O, mamaya, bintang mo kay Duterte. Nakakabilib ka na nun, boss. Napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon pa sa kanila, majority ng mga Pilipino ay wala ng tiwala sa tao na iyan. Ubod yan ng kasinungalingan. Totoo talaga ang revelasyon ng mga media presenter ng Iglesia ni Cristo na pasok-labas si Trillanes sa Kongreso. Hindi naman masyadong halata. Halos lahat ng resource person ng Duwagcom ay mga dilawan. Nakakahiya ang House of Crocs. Ano kaya ang pinakain ni Tamba kung bakit luhod ang mga krok sa utos ni Tamba? Hoy, Trililing. Gusto yung malaman kung ano pinakain niya. O, isa munang... Siyempre, di ba? Nasa kanya ang buhay. No? Kapag kinalaban nila yan si Tamba, ay sigurado wala na silang buhay. Paano nila susuportahan ang kanilang mga distrito kung sakaling kakalabanin nila yan? Subukan nyo, tanggalin nyo sa pagiging speaker yan. Isang bagsak lang, oh, di ba? Kuwari, wala na sa pagiging speaker, kita nyo. Isa-isa yan yung mga kalaban na yan, mga quadcom na yan. Magbabaliktaran yan. Oh, hindi na nila aanuhin. Eh, tsaka, syempre, ikaw ba naman, pinsan mo, presidente? Sino ba naman ang hindi mangingilag doon? Oh, Kaya nga kapag nagpalit ng administrasyon sa susunod, kapag ang Quadcom matatag pa rin, no, ganyan pa rin ang mga ugali, no, at pakikitungo sa mga Duterte, talagang may prinsipyo silang ganyan. Pero kapag yan, no, nag-iba na ang administrasyon, halimbawa si Sara Duterte ang nanalo, at kapag yan isa-isang bumait, ibig sabihin yan, meron lang silang sinusunod. Diba? Doon mo dalhin sa palengke yung mga ebidensyang dala mo. Kahit purok lang, hindi yan tatanggapin dahil gawa-gawa mo lang yan lahat. Ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Kasi para sa akin kasi, kung alam nilang masama ang ginagawa ni Tatay Digong, yan, di ba, yung mga nasa Quadcom na yan, pinupuri dati yung ginagawa ni Tatay Digong ng mga yan.
Diba? O pwera na lang kay Castro, pwera kay Manuel, ilabas na natin dyan. Tsaka yung iba. Pero merong mga congressman na pumupuri sa ginagawa ni FPRRD na ngayon ay kumukontra na. Diba? Kung sila talaga kontra sa ginagawa ng FPRRD dati pa, dapat dati pa sila bumanat. Dati pa nila ginanyan si PRRD. Bakit ngayon lang kung kailan nagpalit na ng administrasyon? Ibig sabihin, takot sila noong mga panahon na hindi sila makapagsalita. Kung sino ang nakaupo, yun ang sinisipsipan nila, parang ganon. Parang inaamin nila sa sarili nila kung sino ang nakaupo, lumalagay kami sa patag. Dito kami. Diba? Kaya doon natin malalaman yan kapag nagpalit ng administrasyon kung talagang ang prinsipyo nila ay magtutuloy-tuloy. Mas talaga, dapat sa'yo bigyan ng award Best of Kasinungalingan of the Year. Tandaan mo, Trililing, hindi mananaygang kasinungalingan sa akin ako, katotohanan. hindi na ako naniniwala dyan. Parang tanga na lang ang naniniwala dyan. Diba? Nang iyan, huwag na tayong maniwala dyan sa kasinungalingan ni Trililing. Kapatid yan ni Marites. Lahat ng mga ebidensya na ginawa niya ay gawa-gawa lamang. At saka wala nang tiwala sa kanya yung mga tao dahil hindi na siya nanalo sa pagiging senador. Kasi kung may tiwala sa kanya yung mga tao at gusto siya, is mananalo siya sa pagiging senador. At kung naniniwala yung mga tao sa mga sinasabi niya laban sa mga Duterte, di dapat nanunungkulan pang senador yan. Lahat ng iyan ay hindi totoo. Ang kanyang klaseng tao ay dapat huwag pansinin dahil bayad ang pagkatao niya at wala yang kredibilidad dahil galing yan sa bilangguan. Kung totoo lahat ng sinabi mo, diretso mo na yan sa Supreme Court, wag sa DOJ. Alam ng taong bayan, nakakampi ni Ngagbayan ang DOJ. Wala nang maniniwala sa'yo, Trililing. Yung mga papeles niya ay hindi yan tinanggap sa korte. Kwestiyon nila si Ma'am Kong Cardena. Bakit ngayon lang daw pumunta? Kung kailan andyan si Tatay Dig. Pero kay Trillanes, wala silang tanong kung bakit biglang andyan din. Kayo talaga bakit sila magtatanong kay Trillanes? Oras na si Cardena ay magsalita, no? At ipagtanggol niya si Tatay Digong. Alam naman natin na sasabihin ni Trillanes dyan. Siyempre, masasamantalay na ni Cardena na magsalita siya. Diba? Masasamantalay niya na nandiyan si Tatay Digong. Tuwad ko mo, ang galing, unquote. Sumagot po ang BPI, sinasabing walang ganyang account, di ba? So, ayan. Ano na ho ito? Luma Ayan, syempre, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa mapapanood nating video at bibigyan din ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Ayan, syempre, supportahan nyo rin si Sir Banat Bay sa kanyang YouTube channel. At syempre, sa SMNI, pinapanood ko yan ng mga banateros. Ho ito, luma na ho itong issue, pero syempre, kailangan siyang sumalit, sumausaw. Para magkaroon siya ng publicity sa Alam naman natin no, Sir Banat Bay na si Boss Trail ay mahilig sumausaw. At sasabihan niya pa na drug lord ang anak ni PRRD. No, parang napakalaki ng kaalaman niya sa mundo para sabihin niyang ganun. Ang tatanga naman ng Duterte kung sakasakaling si ganung drug lord. Diba? Bakit pa nila pupuksain yung mga addictus benedictus? Ika nga ni Ma'am Maharlika. Diba? Kung sila ay ginagawa din nila yon. At bakit bababa si Tatay Digong sa kanyang posisyon bilang presidente kung sakaling sila ay involved doon? Diba, mga katunay? Utak naman ni Trillanes, sana alam niya naman yung ginagawa niya. Alam niya din sana yung sinasabi niya. At syempre, bakit papayagan pa ni Tatay Digong na maging Vice President lang si VP Sara ni PBBM kung alam naman ni Tatay Digong na maaaring manalo si VP Sara kay PBBM nung eleksyon nung 2022 bilang presidente? Diba? Siyempre, mas patatakbuhin na ni Tatay Digong yung anak niya na si Sara Duterte para maproteksyonan kung ano man yung hindi magandang ginagawa ng mga Duterte. Kaso nga lang, diba? Pinayagan, binigay si Sara Duterte, si VP Sara natin ay binigay kay PBBM. Pinagkatiwala kay PBBM na patakbuhin bilang Vice President. Di ba? Siyempre, pag presidente ka, kung ano ang ginagawang masama ng presidente nung nakaraan ay malalaman at malalaman mo. Di ba? Para naman silang tanga, napupuksain nila yung masasamang bisyo, tapos sila nagpapakalat ng ganon. Di dapat sa Davao, kalat-kalat yan. Sasabihin nyo, baka sa Maynila nagbebenta. Ay sus! Siyempre, kung saan ka nakalugar, doon ka. Doon magsisimula yan. Kaso wala namang mga ganyan doon Diba? Ewan ko ba kung saan nakukuha ni Boss Trail yung mga ganyang klaseng balita.
Caloocan. Diba? Kayo mga taga-Caloocan, good luck sa inyo pag nanalong mayor to. Pero Ayun kung nyo lang. ipapanalo ito, ay naku po, yari ho kayo dyan. Sigurado Ay nako ko, mga taga-Caloocan, Ha? gising! kita mo tumatakbong mayor pero ang kanya pong masasabi nating obsession ay si Duterte pa rin. Talagang hindi naman Kaya nga siya sinasabi ko kanina baka pag nanalo siyang mayor at yung nakaraang mayor doon ay may naiwang hindi maganda, no, may naiwang kalat, ibintang niya pa sa mga Duterte. Magpatawag pa siya ng hearing diyan. angin dyan, wala naman siya sa mga unang pagdinig, talagang humabol pa siya. Diba, syempre, ayaw patalo. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman Naku, na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. naku. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. Naku. So sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Sko, dami Yan po mong ito, alam. no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, Alam mo, may feeling ako Feeling ko talagang tinimbrehan si Trillanes itong mga congressman Para, alam mo na, para pumunta ho siya dyan, para manggulo, para siraan si Duterte. Alam nilang galit na galit to si Trillanes kay Duterte. So talagang tinimbrehan. Ganun naman Kasi, talaga, Sir Banat Bay. Lahat ng alam natin na galit sa mga Duterte ay talagang pinapakawalan nila. No, pinapakawalan nila yan para talaga masira ang diskarte ng mga Duterte. Kaso hindi naman nila kayang sirain 'Di ba? Siguro sila nagkakampihan diyan, pero ang taong bayan ay nananatili pa rin sa likod ng mga Duterte. Yun ang hindi nila malason yung kaisipan ng taong bayan. Kasi ito, sinasabi niya na ganyan, nangungurakot si PRRD, may binubulsa. Sko naman. Kumpara mo naman sa mga nakaraang administrasyon. Kita mo naman kung gano'ng kasimple lang ang isang Tatay Digong, di ba? At saka eto, si Boss Trill naman kasi. Nung pandemic ba, nakita mo siyang lumilitaw? Kayo mga katunay, may nakita ba kayong Trillanes nung mga panahon ng pandemic? Meron ba siyang naitulong sa atin nung panahon ng pandemic? Wala. Hindi natin siya nakita. Ano ba naitulong niya? Halos sa buong termino niya sa pagiging senador, wala tayong nabalitaan na nagawa niya para sa mga Pilipino. Inubos niya ang panahon niya sa pagtira sa mga Duterte. Hanggang ngayon, wala na sa termino si Duterte, si PRRD, ay ganyan pa rin. Mayor na ang tinatakbo, PRRD pa din. Duterte pa din. Baka pag tumakbo ka pa rin barangay captain, PRRD ka pa din. hindi naman pagsasalitain niya kung hindi ho siya merong binigyan ng authority ng mga congressman So Oo. alam po natin na talagang pinatawag ho siya. ay Malamang. ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong Hindi ho yung prueba Hindi ho yung ebidensya. Sinulat mo lang yun, ginawa mo lang yun. Oo. Yung mga ganyan kasi, tama naman si Sir Banat Bay, pwedeng gawin mo lang yan 'Di ba? Pwede kang gumawa ng ganyan. Kasi, Diyos ko naman, Boss Trill, utak lang. Kung ang mga Duterte ay corrupt, dapat kilalang corrupt na yan sa Davao. Diyos ko naman. Ang tagal na nanilbihan ng mga Duterte sa Davao pero wala kang nabalitaan na ganyan ng mga Duterte. Boss Trill, bakit hindi mo ungkatin yung mga mamahaling bag dyan? Yung mga mamahaling relo dyan? Diba?
Kung ano-ano yung inuungkat mo. Kasi ang dali lang naman gumawa ng mga ganyang klaseng sulat. Gusto mo ako, magpaprint ako ngayon eh. Ganyan, gumawa ako ngayon. Kaya kong gumawa ng ganyan. Diba? Hindi naman malinaw na ebidensya yung ganyan. Hindi naman malakas. Boss Trail naman, napapahiya tayo sa Pilipino. Gumawa niyan eh, di ba? Ang dali-dali yung gumawa niyan. Maglabas ka ng bank certificate o bank statement. Yes. Sabi mo, dapat yung manggagaling sa bangko. Yun ang pinakamatibay. Tama si Sir Banat Bay doon. Pero kung ganyan lang ang ilalabas mo, hindi ka panipaniwala yung Boss Trail. Mapapahiya tayo sa sambayan ng Pilipino niyan. mong transaction. Sinulat mo lang yan. Anong klaseng ebidensya yan? Ganyan po kababaw ang kamera. Mantakin mo sinulat niya, tatanggaping Diyos ko ebidensya. naman, ang dali-daling maniwala naman ng kamera eh. Yan ang problema sa mga yan eh. Pero kung sa Senado niya isasubmit niya, naku, mahihirapan siya diyang patunayan niya. Parang tanga lang, di ba? Ang transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, Naks. meron po kay Duterte, meron po kay Baste, Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay... Yung mga mismong galit kay Duterte, tingnan mo, nakasimangot sa'yo, feeling ko. Ay, nanggugulo na naman to, sabi siguro. Lakas ng trip mo. Sa tingin ko. Sa tingin ko, yan ang sinasabi nila, nanggugulo na naman to. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang video na yon. Walang iba kundi kay Sir Banat Bay. And syempre kung gusto nyo ituloy yun, pwede nyo panoorin si Sir Banat Bay sa kanyang YouTube channel. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.